through Miss Emily and Sir Leon. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung timeline ko. So, na-hired po ako ng December 2023 and then May 2024 na-receive ko po yung LAMIA ko at nag-submit po agad ako ng medical ko. After 1 week ay meron po akong biometric request and then after po ng biometric, after 3 days ulit, naka-receive po ako ng police request. So, nag-police clearance po ako by June. So, by July, may passport request na po ako. So, pinasa po namin yung passport ko ng July 5. And then, after 1 week, naka-receive po ako ng balita na hindi ko po inaasahan na ang work permit ko ay na-cancel po dahil po sa problema ng mga amo ko dito sa Canada. But si Sir Leon, hindi po niya ako pinabayaan. Trinay po niyang lahat gawin para maisalba po yung ang aking application. So during that time, by August, may bali-balita na magpipreeze ang LAMIA. So ang immigration, nag-email sa amin na kailangan nila ng bagong LAMIA ng amo ko. So, ang nangyari, nag-submit kami ng August 27. And then, binibigyan lang kami ng hanggang November 30 na mag-submit ng bagong LAMIA para ma-approvalan ako. But sad to say, umabot po kami ng November 30, hindi po kami umabot na nakasubmit ng bagong LAMIA po. And then, December 3 po, naka-receive ulit ako ng email kay Sir Leon na yung LAMIA ko is approved na po. So, inagad-agad po niyang sinubmit sa immigration yung bagong LAMIA ko at nagbabaka sakali po kami na i-consider pa rin po nila kahit na late or na-delay kami ng 3 days sa pag-submit ng bagong LAMIA. And then December 11 po, naka-receive po ako ng email na passport request na po ako. So, ang galing po. Ang galing po ni Lord. And thank you po especially kay Ma'am Emily and Sir Leon. At si Sir Leon po, hindi po niya kayo papabayaan. At si Ma'am Emily po. So, yung mga kagaya ko dyan na sinusubok ng mundo. Huwag po kayong mag-give up. Bagkus ay manalangin po tayo kung para sa atin po ang Canada, ibibigay yan ni Lord. Kaya